Isang umaga ng Sabado, sa gitna ng katahimikan, abala si David sa pag-aalaga ng kanyang hardin, gaya ng kanyang nakasanayan. Dama niya ang banayad na haplos ng hangin sa mga dahon ng puno, at ang tanging naririnig ay ang huni ng mga ibon sa malayo, isang ginhawang matagal na niyang hinahanap pagkatapos ng isang mahabang linggo ng trabaho. Payapa ang lahat hanggang sa marinig niya ang tunog ng mga yabag sa batuhan. Si Greg, ang kanyang kapitbahay. May kakaibang bakas sa mukha nito, isang pinaghalong kaba at seryosong pag-aalala na agad pumukaw sa kuryosidad ni David. "David, kailangan nating mag-usap," mahinang sabi ni Greg, tila nag-aalangan. Lumingalinga ito sa paligid na para bang tinitiyak na walang nakamasid, na lalo lang nagpatindi sa tensyon. Nagtaka si David, ngunit may kasamang pag-iingat. Hindi karaniwan para kay Greg na lapitan siya ng ganito kaseryoso. Ang kanilang mga pag-uusap ay madalas tungkol lang sa panahon o sa pag-aalaga ng damuhan. "Sige Greg, tungkol saan?" sagot ni David habang tumatayo at pinupunasan ang mga kamay sa suot na apron. Lumapit si Greg at tumitig ng diretso sa mga mata ni David, isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. "Tungkol ito kay Rachel," panimula niya. Binabanggit ang pangalan ng asawa ni David na may kakaibang pagkasabik. Bago pa man makasagot si David, nagpatuloy si Greg, nauutal na para bang nag-iipon ng lakas ng loob. "Hindi ko alam kung paano sasabihin ito pero matagal na akong nahuhumaling sa kanya." Parang huminto ang pagtibok ng puso ni David. Sandali niyang inisip na baka nagkamali lang siya ng dinig. "Anong ibig mong sabihin, Greg?" tanong niya. Pilit na pinapakalma ang sarili ngunit ramdam ang bigat ng isang paparating na problema. Doon na inamin ni Greg na may ekspresyong puno ng pagsisisi na matagal na siyang may nararamdaman para kay Rachel. "Alam kong mali ito, David. Alam ko, pero hindi ko mapigilan. Sinimulan ko siyang panoorin. I-record. Hindi dahil gusto ko kayong saktan, kundi dahil hindi ko makakayang isipin na mapupunta siya sa iba." Nanigas si David sa kanyang kinatatayuan, pilit na pinoproseso ang mga salitang binitiwan nito. "I-record?" ulit niya, mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Tumango si Greg at para patunayan ang kanyang sinasabi, kinuha niya ang kanyang telepono. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang ilang video at ipinakita kay David. Lalo pang lumalim ang kanyang pagkabigla. Sa mga video, makikita si Rachel na ginagawa ang mga pang-araw-araw na gawain. Nagdidilig ng halaman, nakikipag-usap sa telepono sa beranda, o umaalis para sa kung saan. Ngunit may ibang bagay na kumuha sa atensyon ni David. Sa ilang eksena, may isang lalaking hindi niya kilala na pumapasok sa kanilang bahay sa mga oras na alam niyang nasa trabaho siya. "Ang lalaking yan," sabi ni Greg, habang nanginginig na itinuturo ang screen. "Madalas siyang pumupunta sa bahay ninyo. Naisip kong dapat mong malaman." Napako si David, nakatitig sa mga imahe sa telepono ni Greg. Kumukulo ang dugo sa kanyang mga ugat. "Bakit mo ginawa to, Greg? Sino ka sa tingin mo para pakialaman ng buhay namin?" Sigaw niya, puno ng galit ang boses. Umatras si Greg, itinaas ang mga kamay. "Alam kong nagkamali ako, David. Alam ko. Pero nag-aalala ako. Akala ko, niloloko ka niya at hindi mo yun deserve." Naguguluhan si David sa mga sinasabi ni Greg. Gusto niyang sumabog, sigawan ng kapitbahay, ngunit alam niyang walang mareresolba iyon. Sa halip, kinuha niya ang telepono ni Greg at sinimulang suriing mabuti ang mga video. Paulit-ulit na lumitaw ang misteryosong lalaki, palaging pumapasok sa pangunahing pinto at sinalubong ni Rachel. "Ilang taon mong pinanood ang asawa ko at ngayon tingin mo tinutulungan mo ako?" tanong ni David at ibinalik ang telepono kay Greg nang may pagkasuklam. "Gusto ko lang siyang protektahan," bulong ni Greg. Halos wala ng lakas ang boses. Hindi alam ni David kung paano tutugon. Pagkabigla, galit,
at pagkalito ang naglalaro sa kanyang isipan. Kailangan niya ng mga sagot, pero alam niyang hindi si Greg ang makapagbibigay nito. Walang imik, tumalikod siya at pumasok sa loob ng bahay. Iniwan ang kapitbahay na mag-isa sa hardin. Mabigat ang kanyang dibdib, ngunit isa lang ang malinaw. Kailangan niyang harapin si Rachel, at kailangan niyang gawin ito ngayon din. Pumasok si David sa bahay, magulo ang isipan. Nangingibabaw ang galit, pero sa ilalim nito may mas nakakabahalang damdamin, pagdududa. Umupo siya sa hapagkainan, nakatitig sa pinto, naghihintay na pumasok si Rachel. Ang katahimikan ng bahay ay halos nakabibingi. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto at pumasok si Rachel na may karaniwang kalmadong ekspresyon, lalong bumigat ang hinala ni David. Inilapag ni Rachel ang kanyang bag sa mesa at tumingin sa kanya, agad na naramdaman na may mali. "David, anong nangyayari? Mukha kang galit." Huminga siya ng malalim, pilit na pinapanatili ang kahinahunan, ngunit ang mga salita ay lumabas na parang bala. "Umupo ka, Rachel. Kailangan nating mag-usap." Nagatubili siya, ngunit nang makita ang seryosong tono ni David, umupo siya sa tapat nito. "Kinakabahan ako sa'yo. Anong nangyari?" Kinuha ni David ang telepono mula sa kanyang bulsa at walang imik, ipinakita ang video na galing kay Greg. Ipinatong niya ito sa mesa, nakaharap kay Rachel. Kumunot ang noo ni Rachel, maingat na kinuha ang telepono at sinimulang panoorin. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagtataka patungo sa pagkabigla. Nang matapos ang video, ibinalik niya ang telepono sa mesa at tumingin kay David, nanlalaki ang mga mata. "Sinong gumawa nito? Sinong nagre-record sa akin?" Tanong niya, halata ang galit sa kanyang boses. Hindi inalis ni David ang kanyang tingin. "Hindi yan ang mahalaga ngayon, Rachel. Ang mahalaga ay kung sino ang lalaking yan, yung pumapasok sa bahay natin kapag wala ako." Paulit-ulit siyang lumitaw. "Sino siya?" Nanatiling tahimik si Rachel ng ilang sandali na para bang maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Sa wakas, sinalubong niya ang tingin ni David. "Hindi kita niloloko, David. Hinding-hindi ko gagawin yon. Kailangan mong magtiwala sa akin." "Magtiwala?" Ulit ni David, tumataas na ang boses. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad. "Paano ako magtitiwala kung may lalaking pumapasok sa bahay natin na hindi mo man lang sinasabi sa akin? Paano mo to ipapaliwanag, Rachel?" Nanatili siyang nakaupo, kalmado sa kabila ng malakas na boses ni David. "Hindi ko maipapaliwanag ngayon. Hindi pa ito ang tamang oras. Pero kailangan kong magtiwala ka." Huminto si David at humarap sa kanya. Hindi makapaniwala. "Hindi tamang oras?" "Rachel, pinag-uusapan natin ang isang bagay na maaaring sumira sa pagsasama natin. Paano mo hihilinging maghintay ako?" Tumayo si Rachel at humalokip-kip. "Alam kong kakaiba ang dating, pero kailangan mong magtiwala. Ang masasabi ko lang ngayon ay nagkakamali ka. Kapag tama na ang panahon, sasabihin ko sa'yo. Pero hindi ngayon." "Iyan lang ang masasabi mo? Hindi ngayon?" Tanong niya, umiiling sa pagkadismaya. "Humihingi ka ng tiwala habang may itinatago ka sa akin." Huminga ng malalim si Rachel, ngunit wala nang sinabi. Tinitigan niya lang si David, matatag at desidido. Alam ni David na wala na siyang makukuhang sagot mula rito ngayong gabi. Walang paalam, kinuha niya ang kanyang mga susi at umalis. Malakas na isinara ang pinto sa likuran niya. Kahit anong pilit niya, hindi niya maialis sa isip ang bigat ng mga salita ni Rachel. "Kailangan mong magtiwala sa akin." Buong gabi ay gising si David. Ang kanyang isipan ay parang ipo-ipo. Ang mga salita ni Rachel, "Kailangan mong magtiwala sa akin. Hindi pa ito ang tamang oras para pag-usapan," ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip.
Hindi niya matimbang kung ito ba ay isang tapat na pakiusap o isang pagtatangkang magtago ng mas malaking problema. Pagsapit ng umaga, umabot na sa sukdulan ng kanyang pagkadismaya. Kailangan niya ng mga sagot. Maagang umalis ng bahay si David, ngunit sa halip na tumuloy sa trabaho, ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa isang kalapit na kalye. Mula roon, tanaw niya ang kanilang bahay. Ang isiping mamanmanan niya si Rachel ay tila isang pagkakamali, isang pagtataksil, ngunit handa siyang gawin ang lahat para malaman ang katotohanan. Parang gumagapang ang oras habang pinagmamasdan niya ang bahay. Nakita niyang binuksan ni Rachel ang mga bintana at inayos ang hardin tulad ng ginagawa niya sa anumang ordinaryong araw. Ngunit bago magtanghali, isang lumang kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Agad na nakilala ni David ang sasakyan mula sa mga video ni Greg. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Galit at kaba ang sabay na dumaloy sa kanyang dugo habang pinapanood niyang bumaba ang lalaki sa kotse. Siya nga ang lalaki sa mga video. Matangkad, may seryosong mukha, at may dalang simpleng bag sa balikat. Umabante si David sa kanyang upuan, pinanood ang pagtunog ng lalaki sa doorbell. Halos agad na binuksan ni Rachel ang pinto. Sa kanyang pagkagulat, hindi mukhang kinakabahan o hindi komportable si Rachel. Sa katunayan, tila gumaan pa ang kanyang pakiramdam nang makita ang lalaki. Nagpalitan sila ng ilang salita na hindi marinig ni David at pagkatapos ay tumabi si Rachel para papasukin ito. Parang hinahalo ang sikmura ni David. Sino ang lalaking ito? Bakit ganun na lang kadali para kay Rachel na papasukin siya pero ayaw nitong ipaliwanag kung sino siya? Nanatili siya sa kotse, pinipigilan ang sarili na pumasok at harapin silang dalawa. Ngunit may pumigil sa kanya. Alam niyang kailangan niyang makaalam pa ng higit bago gumawa ng hakbang. Pagkalipas ng halos isang oras, umalis ang lalaki. Mabilis itong lumingon sa paligid bago sumakay sa kotse at umalis. Hinintay ni David na mawala sa paningin ng sasakyan bago siya bumalik sa bahay. Tahimik siyang pumasok at natagpuan si Rachel sa kusina, tila balisa. Lumingon ito nang marinig ang kanyang mga yabag, at sa isang iglap, may nakita si David sa mga mata nito. Marahil ay pagsisisi o pag-aalala. Sino siya? Direktang tanong ni David, matatag ang boses. Huminga ng malalim si Rachel na para bang alam niyang darating ang tanong na ito. Sinabi ko na sa'yo, kailangan mong magtiwala sa akin. Tiwala? Sabi ni David, nangingibabaw na ang kanyang inis. Paano ako magtitiwala kung may isang lalaking hindi ko kilala na pumapasok sa bahay natin kapag wala ko? Sino siya? Sigaw niya, palapit kay Rachel. Humalukip-kip si Rachel, pinapanatili ang kanyang composure. Kapatid ko siya, David. Natigilan siya sa sagot na yon. Kapatid mo? Kailanman ay hindi mo sinabi sa akin na may kapatid ka. Umiwas ito ng tingin, halatang hindi komportable, dahil 10 taon siyang nakakulong. Hindi nakapagsalita si David. Ang mga salita ni Rachel ay parang pabigat sa hangin. Nakakulong? Ulit niya, pilit na pinoproseso. Para saan? Nagatubili si Rachel bago nagpatuloy. Nagkamali siya noong bata pa siya. Nakulong siya dahil sa pagnanakaw, pero pinagbayaran na niya ang ginawa niya, David. Kalalabas niya lang at sinusubukang bumangon ulit. Ako lang ang pamilyang meron siya. Napahilamos si David, sinusubukang tanggapin ang revelasyon. At bakit hindi mo sinabi sa akin, bakit mo ito itinago? Dahil alam ko kung paano ka magre-react, sagot ni Rachel, mabigat ang boses. Alam kong magdududa ka, naku-questionin mo ang lahat. Gusto ko lang siyang bigyan ng pagkakataon na makabangon bago ko sabihin sa'yo. Umiling si David, nahihirapang hanapin ang tamang mga salita. Sa isang banda, nakaramdam siya ng ginhawa na hindi ito tungkol sa panloloko, ngunit sa kabilang banda, naramdaman niyang pinagtaksilan siya sa ibang paraan. Hindi ko alam ang iisipin ko, Rachel, pero hindi naging patas na itinago mo to sa akin. Alam ko, mahinang pag-amin niya. Pero kapatid ko siya, David. Kailangan niya ako ngayon, at kailangan kong magtiwala ka.
Tinitigan siya ni David ng matagal. Unti-unti nang nagkakaroon ng linaw ang lahat, ngunit hindi pa rin maalis sa kanya ang pakiramdam na may mali pa rin. Alam niyang malayo pa sa pagtatapos ang usapang ito. Hindi binitawan ni David ang kwento, ang katotohanang hindi kailanman nabanggit ni Rachel na may kapatid siya at na 10 taon itong nakakulong ay bumabagabag sa kanyang isipan. Sa kabila ng mga paliwanag, mayroon pa ring hindi tama. May kalkuladong lamig sa paraan ng paghawak niya sa sitwasyon, isang katatagan na hindi pa niya nakikita rito noon. Alam ni David na kailangan niya ng mga sagot at sa pagkakataong ito, hindi na siya maghihintay sa tamang oras ni Rachel. Kinagabihan, habang naliligo si Rachel, kinuha ni David ang kanyang telepono. Alam niyang mali, ngunit nilamon na siya ng hinala. Nang mabuksan, nagsimula siyang maghanap ng anumang ebidensya. Walang mga kamakailang mensahe sa sinumang nagngangalang Mark, ang pangalang ibinigay niya para sa kapatid. Mayroon lamang isang hindi nakarehistrong numero sa call log na ilang beses na ginamit sa mga nakaraang buwan. Isinulat ni David ang numero at nagpa siyang mag-imbestiga. Kinabukasan, sa oras ng kanyang pananghalian, tinawagan niya ang numero mula sa isang pampublikong telepono. Pagkatapos ng ilang ring, isang malalim at pagod na boses ang sumagot. "Hello?" Nag-aalangan ang boses sa kabilang linya. "Sino to?" Mabilis at kahina-hinalang tugon. Naramdaman ni David ang pagtaas ng tensyon. "Ang pangalan ko ay David. Asawa ako ni Rachel." Sa wakas ay sabi niya, pilit na nagpapakita ng kumpiyansa. Nagkaroon ng mahabang katahimikan at pagkatapos ay sumagot ang boses sa mas malumanay na tono. "Ako si Mark." Nakaramdam si David ng halo-halong galit at ginhawa. Kinakausap na niya ang lalaking pumapasok sa kanyang bahay. Sinamantala niya ang pagkakataon. Sabi ni Rachel, kapatid ka niya, nakalalabas mo lang sa kulungan. Gusto kong marinig mula sa'yo. Huminga ng malalim si Mark bago sumagot. "Totoo, 10 taon akong nakulong, pero sinusubukan kong ayusin ang buhay ko. Tinutulungan ako ni Rachel dahil wala nang iba. Alam kong mukhang kakaiba sa'yo, pero sinusubukan niya lang maging mabuting kapatid." Hindi kumbinsido si David. "At bakit wala akong alam tungkol dito? Bakit hindi niya sinabi sa akin na may kapatid siya o na nakakulong ka?" Nagatubili si Mark. Gusto kanyang protektahan. At sa totoo lang, ayaw ko ring malaman mo. Hindi madaling sabihin sa isang tao na galing ka sa kulungan. Dala-dala mo ang bigat niyan habang buhay. May naramdamang sinseridad si David sa boses ni Mark na pansamantalang nagpakalma sa kanya. Ngunit ang pakiramdam na may itinatago pa rin ay hindi nawala. "Kung ganoon lang kasimple, bakit parang may mas malalim kayong itinatago?" Hindi agad sumagot si Mark. Dahil hindi madaling humarap sa isang tao at hilingin na pagkatiwalaan ka pagkatapos ng lahat ng nagawa ko. Gusto ko lang ng pagkakataong magsimula ulit. Naniniwala si Rachel sa akin. Dapat maniwala ka rin sa kanya. Ibinaba ni David ang telepono nang walang paalam. Ang mga salita ni Mark ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa rin kumpleto ang kwento. Gayunpaman, mayroon sa boses ni Mark na nagpaisip sa kanya. Baka nga sinusubukan itong magbago. Baka itinago ni Rachel ang lahat dahil alam niyang mahihirapan siyang tanggapin ito. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, natagpuan niya si Rachel sa sala. Tumingin ito sa kanya na may seryosong ekspresyon, na para bang alam na nito ang kanyang ginawa. "Tinawagan mo si Mark, di ba?" Direktang tanong niya. Tumango si David. "Kailangan kong gawin. Humihingi ka ng tiwala, pero wala kang binibigay na dahilan para pagkatiwalaan ka." Napabuntong hininga si Rachel. "Naiintindihan kong mahirap ito para sa iyo, David, pero marami ng pinagdaanan si Mark. Gusto kong sabihin sa iyo ang lahat sa tamang panahon, pero ngayon parang mali ang lahat ng ginagawa natin. Kung gayon, sabihin mo na ngayon,
Kit ni David. Huwag mo nang hayaang matuklasan ko ang mga bagay-bagay ng mag-isa. Huwag ka nang magtago. Nagatubili si Rachel, ngunit bago siya makasagot, tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang screen at agad itong sinagot. Lumayo para magsalita ng pabulong. Pinanood siya ni David. Muling lumalaki ang kanyang pagkadismaya. Pakiramdam niya, kahit pagkatapos ng lahat, lalo lang lumalaki ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Nanigas si David sa gitna ng sala, pinapanood si Rachel na sagutin ang tawag na may parehong maingat na ekspresyon na nagsisimula na niyang makilala. Halos pabulong ang boses nito at lumayo pa ito na para bang iniiwasang marinig niya. Lalo lang nitong pinalalim ang kawalan ng tiwala na unti-unting lumalamon sa kanya. Umupo siya sa sofa, pilit na kinokontrol ang galit sa loob niya. Ang sala ay tila mas malaki at mas malamig kaysa karaniwan, na para bang ang katahimikan sa pagitan nila ay naging isang pader na hindi na kayang gibain. Bumalik si Rachel pagkalipas ng ilang minuto, ang mukha ay pinaghalong pagod at determinasyon. Si Mark yon, sabi niya bago pa man siya makapagtanong. Umupo ito sa tapat niya. Mas marami siyang problemang hinaharap kaysa sa inaakala ko. Kaya ako ganito ka-involved. Wala siyang ibang malalapitan kundi ako, David. Huminga ng malalim si David. Rachel, naiintindihan kong gusto mong tulungan ang kapatid mo. Talaga. Pero hindi mo ba nakikita kung gaano mo ako isinantabi sa lahat ng ito? Humingi ka ng tiwala pero hanggang ngayon wala kang binibigay na dahilan. Bawat bagong impormasyon ay parang pilit na hinihila mula sa'yo. Yumuko ito sandali. Pagkatapos ay tumingala, determinado. Sinusubukan kitang protektahan, David. At oo, para protektahan din si Mark. Ang pinagdaanan niya ay hindi lang basta kulungan. Nasangkot siya sa mga mapanganib na tao. Mga taong hindi nakakalimot sa mga ginawa niya. Dahil sa mga salitang iyon, bumilis ang tibok ng puso ni David. Mapanganib na tao? Anong ibig mong sabihin? Nasa gulo ba siya? Dahan-dahang tumango si Rachel. Bago siya mahuli, parte si Mark ng isang malaking grupo. Pagnanakaw ang kaso niya, pero ang grupong kinabibilangan niya ay responsable sa mas malalaking krimen. Habang nasa kulungan, nagawa niyang putulin ang ugnayan sa kanila, pero ngayong nakalabas na siya, mukhang may gusto silang makuha mula sa kanya. Hindi ko alam kung ano, pero takot na takot siya. Nakaramdam ng kilabot si David. Ang isiping ang kanilang tahanan ay ginagamit na taguan nang wala siyang kaalam-alam ay nakakatakot. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad. Delikado ito, Rachel. Kung ganoon kasama ang mga taong sinasabi mo, hindi lang si Mark ang nasa panganib. Ikaw, tayo. Tumayo rin si Rachel, lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Alam kong parang kabaliwan ito, pero hindi ko siya kayang pabayaan. Kapatid ko siya. Kailangan ko siyang tulungan. Pero ngayong alam mo na ang lahat. Kailangan nating magdesisyon ng magkasama kung ano ang gagawin. Tumingin si David sa kanyang mga mata, nakikita ang sinseridad at pag-aalala. Sa kabila ng lahat, pakiramdam niya ay mayroon pa ring hindi sinasabi, ngunit alam niyang hindi ito ang oras para pilitin pa siya. Tumango siya, hinigpitan ang hawak sa mga kamay nito. Haharapin natin ito ng magkasama. Pero Rachel, kailangan itong matapos. Hindi natin pwedeng hayaan na ang nakaraan ng kapatid mo ay ilagay sa panganib ang buhay natin. Kailangan niyang harapin ito ng tuluyan. Sumang-ayon si Rachel at nanatili silang tahimik sandali na parabang nag-iipon ng lakas para sa mga susunod na mangyayari. Alam ni David na hindi magiging madali ang lahat, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang sa wakas ay nagsisimula na silang harapin ang problema bilang isang team. Napagdesisyonan ni David at Rachel na oras na para formal na makilala ni David si Mark. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, kailangan niyang maunawaan ang lalaking naghahanap ng kanlungan sa kanilang tahanan. Nang hapong iyon, dumating si Mark. Mahinahon ang kanyang anyo,
ngunit bakas sa kanyang mga mata ang determinasyon. Alam niyang masalimuot ang sitwasyon at naroon siya para patunayang hindi siya banta sa buhay ni na Rachel at David. Habang naghahanda ng pagkain si Rachel, inaya ni David si Mark sa sala. Umupo silang magkaharap. May tensyon sa pagitan nila ngunit hindi ito galit. Kailangan kong magtapat sa iyo, Mark, panimula ni David. Nalaman ko ang tungkol sa iyo dahil kay Greg, ang kapitbahay namin. Ipinakita niya sa akin ang mga video ni Rachel. May matindi siyang obsesyon sa kapatid mo. Nanlaki ang mga mata ni Mark. Viinidyohan niya ang kapatid ko? Ang nanginginig niyang tanong, pinaghalong gulat at galit. At bakit mo hinayaang mangyari yon, David? Napabuntong hininga si David, halatang binabagabag pa rin ng konsensya. Wala akong alam hanggang sa ipakita niya sa akin ang mga video. Doon nagsimula ang lahat. Ang akala niya, ikaw ang lalaki ni Rachel. Ngayong alam ko na ang katotohanan, gusto ko nang ayusin ito ng tuluyan. Nag-cross ng braso si Mark at nagdilim ang kanyang muka. Ibig sabihin, pinakialaman niya ang pribadong buhay ng kapatid ko? Viinedyohan niya ng walang pahintulot? Kailangang maturuan ng leksyon ang taong yan. Hindi tiyak ni David kung ano ang tumatakbo sa isip ni Mark, ngunit bago pa siya makasagot, nagpatuloy ito. Kailangan nating bigyan ng magandang takot ang lalaking yan. Hindi naman sobra, sapat lang para hindi na niya kailanman maisip na ulitin ang ginawa niya. Pinag-isipan ni David ang sinabi ni Mark. Ayaw niya ng karahasan, ngunit alam niyang lumampas na sa lahat ng hangganan si Greg. Sa huli, sumang-ayon siya. Sige, pero walang labis, Mark. Dito lang ito magtatapos. Dala ang kanilang napagkasunduan, pinuntahan ni David ang bahay ni Greg ng hapong ding iyon. Binuksan ni Greg ang pinto, taglay ang kanyang karaniwang mayabang ng ngiti. Ngunit mabilis itong napawi nang magsimulang magsalita si David. Hindi ka laguyo ng asawa ko ang lalaking kinunan mo ng video, Greg. Kapatid niya yon. At para sa kaalaman mo, kalalabas niya lang ng kulungan. 10 taon, Greg. At ngayon, alam na niya ang lahat ng ginawa mo. Namutla si Greg na parang papel, ngunit hindi na siya hinintay ni David na makasagot. Isang tipid ng ngiti lang ang ibinigay niya bago tumalikod at naglakad palayo. Iniwan si Greg na tulala at binabagabag ng kanyang narinig. Ilang minuto lang ang lumipas, kumatok naman si Mark sa pinto ni Greg. Pagbukas niya, isang mabagsik na mukha ni Mark ang sumalubong sa kanya. Bago pa makapagsalita si Greg, isang malakas na suntok mula kay Mark ang tumama sa kanyang mukha, dahilan para bumagsak siya sa sahig. Tumingala si Greg, nanginginig sa takot habang hawak ang mukha. Sa susunod na i-record mo ulit ang kapatid ko. Wika ni Mark. Matatag ngunit kontrolado ang boses. Hindi lang yan ang aabutin mo. Habang buhay kang lilingon sa likod mo sa takot. Maliwanag ba? Tanging-tango lang ang naisagot ni Greg. Hindi magawang tumingin ng diretso kay Mark. Umatras si Mark at tinuro siya. Ito na ang una't huli mong babala. Nang bumalik si Mark sa bahay ni Rachel, mas kalmado na siya. Umupo silang tatlo sa sala at isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Mark. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Magdadala lang ako ng mas maraming gulo sa buhay ninyo. May kaibigan ako sa Brazil na handang tumulong sa akin na magsimulang muli. Doon, maaari akong mamuhay ng payapa nang hindi na kailangang lumingon pa sa nakaraan. Sinubukan siyang pigilan ni Rachel, ngunit umiling lang si Mark. Buo na ang pasya ko, at sa pagkakataong ito, itatama ko na ang lahat. Maraming salamat sa lahat ng tulong ninyo. Ang mga sumunod na araw ay naging halo-halong paalam at pag-aayos. Alam ni na David at Rachel na patungo sa mas magandang buhay si Mark, ngunit hindi nila maiwasang maramdaman ang bigat ng kanyang paglisan. Hindi nagtagal matapos umalis si Mark. Gumawa ng isa pang mahalagang desisyon si David. Itong bahay, itong mga kapitbahay, hindi na ito para sa atin, Rachel.
Ibenta na natin ang lahat at lumipat tayo sa isang lugar na tahimik. Walang mga osyosong kapitbahay, walang gulo. Sumang-ayon si Rachel at magkasama nilang sinimulang planuhin ang kanilang bagong buhay. Nais ni David ng isang lugar na malayo sa lahat, kung saan sa wakas ay makakamit nila ang kapayapaang matagal na nilang inaasam. Ito na ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Pareho silang handang iwanan ang lahat para harapin ang kinabukasang magkasama nilang bubuuin. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mahuli sa mga susunod pa. Hanggang sa muli.